Alam nyo mga riders, para sa akin ha, binabansagan ko ng pambansang motorsiklo ng mga Pilipino ang Honda Click 125. Bakit kanyo? Abay sa araw-araw po nating pagmumotor, almost 60 to 80% na nasasalubong natin o nakakasabay ng mga motorsiklo ay Honda Click po ang ginagamit. So alamin natin, meron bagong labas na naman ng Honda Click. Nasa ano tayo, are sa pagsangan sa Star Honda ngayong May 1, 2025 po. Alamin natin mga riders ha. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Nadadalas po tayo mag-review ng motorsiklo dito sa Star Honda. Dito po yan sa Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsanghan. Kasi naobserbahan ko po, maganda yung kanilang showroom, di ba? Ayan, syempre yung mga pangunahing motorsiklo ng Honda Aresa. Naka-display na po dito sa harap. Pero ang bida po natin ngayong araw, walang iba kundi ang bagong Honda Click 125 version 3 pa rin po ito, model 2025 na lang po. May mga nagsasabi po kasi na nakakaumay na raw ang Honda Click kasi nga naman puro ito ang nakikita natin sa kalsada. Sana maiba naman daw. So mga ka-riders, maghanap po tayo na kahalintulad ng specs ng Honda Click 125 na pwedeng ipantapat dito nga po sa Honda Click version 3. Comment down below lang po ha, pero sa tingin ko po mahihirapan tayong maghanap kasi ito lamang po ang nakita ko na naka-liquid cooled na 125cc sa murang presyo pa rin po syempre. Sa totoo lang mga ka-riders, nakaka-confuse po talaga. Nakala ko version 4 na. Yung iba nga po ang sabi ay version 5 pa. Pero ito pa rin po yung version 3. Model 2025 nga lang po. Pero syempre nakaka-excite din kung magkaroon na ng version 4 or version 5 kasi siyempre expect na natin malamang naka-disc brake na po ang kanyang rear brake, naka-dual shock na po ang kanyang rear suspension at baka naka-TFT display na rin po ang kanyang instrument panel. Nga pala mga riders, dalawang variant po ang available uli dito sa 2025 Honda Click 125. Ito po yung special edition and then meron din po siyang standard variant. Bubukod po natin yung review para hindi kayo malito. Dito po sa special edition, meron po siyang tatlong kulay na available. Ito nga po nasa harap natin, yan po yung Obsidian Black Metallic. Meron din po siyang Pearl Arctic White at saka Pearl Crimson Red. Ngayong May 1, 2025, update po natin ang presyo ng Honda Click version 3 na 125. Ito po yung 2025 model. Kararating lang po nito kaya pinalista ko lang naman po muna yung kanyang presyo. Okay, dito po sa special edition, ayan ang cash price po niya ay nasa 87,350 pesos. And then kung sa installment po, meron po siyang minimum down payment na 6,900. Sa 12 months po, 9,320. Sa 24 months, 5,520. At sa 36 months naman po ay 4,350 ang kanyang monthly installment. Bakit nga ba Honda Click 125 ang pinaka-best seller na motorsiklo sa Pilipinas? Unang-una syempre sa kanyang appearance at saka sa looks. Masasabi natin na sila ang nagpauso ng ganitong looks. Kaya karamihan po na-inspired dito sa Honda Click, di ba? Pati nga po ang Aerox. Mapapansin niyo yung headlight ng Aerox, di ba? Na-inspired na rin dito sa Click na headlight. Ang una-una ko pong napansin dito sa 2025 model ng Honda Click 125, special edition po ha, naging premium na po at very elegant ang kanyang itsura, lalo na dito sa kulay black, na wala na po yung maraming decals na design. Ang mapapansin na lang po natin dito, okay, dito sa side profile, itong kanyang emblem na naka-emboss na siya, di ba? Ang ganda ng pagkakapwesto niya dito. Mapakulay gold or silver, bagay siya, di ba? And then may maliliit lang siyang sticker kagaya nitong kanyang specs na liquid cooled, and then nakamark naman dito sa ilalim yung kanyang fuel supply system na program fuel injected. And then dito sa side po naman niya, ayan yung kanya pong brand na Honda. At maganda rito, silver din yung kanyang kulay, oh, naka-hologram na siya, di ba? Overall, wala naman po siyang binago din sa nauna pang labas ito nung model 2023, 2024 at ito nga po ang 2025 model. Sa lighting system po niya, hindi siya talaga tinipid. All LED po siya magmula sa kanyang DRL
turning signals, syempre sa kanyang split type na headlight. At dito naman po sa kanyang tail light, LED rin po siya syempre. Then nakabukod pa rin po yung kanyang turning signals na LED na rin. Sana ginawa ng flexible to. Prone siya madangge, di ba? Pwede naman natin lagyan dito yung bakal na protector. Maraming nabibili naman po online. And then sa mga gulong naman po niya, federal tire po ang ginamit. Ganun pa rin po siya, syempre tubeless. Meron pong size ito sa front tire na 90 by 80 by 14. And then kulay bronze po yung kanyang mag wheels, di ba? Ang ganda. Syempre size 14 din. And then sa kanya pong braking system, dito po sa front, naka single disc, single piston caliper. Yan, Toki ito ang brand. And then syempre meron po itong combi brake system. And then telescopic fork na front suspension. Then dito naman po sa rear tire, 100 by 80 by 40 naman po ang sukat. Nga pala, Indonesian tire nga pala itong federal tire. And then syempre, ganun din po dito sa kanyang mag wheels. Size 14 din po ito. Then single-sided pa rin po siya, non-adjustable po mga riders. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. Enhanced smart power na po ang kanyang engine. Then wala na rin po siyang kickstart. And then meron pong kill switch sensor yung kanya naman pong side stand. And then sa kanya pong center stand wala namang nabago. Yan, magandang kanyang pagkakabukat. Mataba po yung kanyang bakal. Papansin nyo, medyo alanganin na tayo magpalaki masyado ng gulong. Siguro hanggang 110 na lang kasi kita nyo almost sasayad siya sa gulong kapag nagpalit po tayo ng mga siguro 120. And then ganun pa rin po yung ginamit na muffler, wala naman po na bago. Ayan, sporty type siya na naka-upright. Merong tip na plastic hanggang sa kanyang heat guard, plastic syempre. Then bulky po yung kanyang muffler. Medyo malalim yung salina ng kanyang engine oil. Nasa 900 ml po ang kanyang engine oil capacity. Kasi medyo nakaharang po itong kanyang radiator cover. Kaya yan, liquid cooled po siya mga riders ha. At ito, pag magre-refill po tayo ng coolant, ito, makikita naman natin na meron siyang butas dito para ma-monitor natin yung level ng ating coolant. So yan, iaangat natin kagaya sa version 1 para makapag-refill tayo ng coolant. Yun lang sana, no? Hinabaan na yung kanyang fender dito sa ilalim para mabawasan yung talsik ng putik sa ilalim. Nga pala, nasa 120 ml naman po ang kanyang fuel oil capacity. And then wala rin binago sa kanyang grab bar, sa bagay okay nang wag baguhin dahil ang ganda naman talaga nitong kulay bronze at tumerno sa kanyang mag wheels. Nga lang sana rubberized, diba, para hindi masakit sa kamay pagkapit lalo na't mabilis ang takbo. And then single tone lang po yung kanyang seat cover. Ayan, malambot naman siya, medyo malapad. Then hindi kalaliman yung kanyang tabas or shape dito sa rider seat. Hindi masyado lobo yung kanyang foam naman dito sa back rider seat. Hindi siya madulas mga riders ha. Then expect na natin syempre ganun pa rin yung size ng kanyang U-box. Okay? Hindi naman nabago. Ito po yung kanyang ignition system. Manual key pa rin po siya. Na ganun pa rin po nakabukod yung seat opener. Then meron po siyang shutter key locks. Malalim pa rin siya syempre. Okay, para sa hindi pa po nakakapanood dun sa pagsusukat natin ng helmet dito sa U-box ng Click 125, ito sukatan uli natin. Kasi kadalasan pong nagpipit po dito yung mga giveaways na helmet nila, yung quarter page yung naka-display dun sa kanilang sulok doon. So dito sa mga aftermarket na helmet, check natin. Ayan, pasok na pasok ang aftermarket na helmet. Pero ano lang po ito ha, medium size. Tingin ko yung mga malalaking size na helmet na full face, hindi po pwede. Pero dito po sa ating standard size na helmet, eksakto po siya mga riders. Makikita nyo naman po ito, nakahulma yung kanyang upuan. Kasi pagkadalasan, pag yan ay naka-flat din, at tapos medyo malaki yung shell ng ating helmet, hindi po siya po pwede. Check natin kung nabago ba yung kanyang side mirror. Kasi ang medyo awkward sa akin sa side mirror po ng Click, ang lalaki ng stem, ang haba masyado, di ba? Kaya yung iba nagpapatabas pa. So dito, mukhang maiksi siya ng konti mga riders. So. Pero yung salamin, ganun pa rin po. Ayan. So okay na. Balansi na siya mga riders. So. Di ba? Hindi na masyadong mataas. Pero pwede pa naman po itong kortihan. Siyempre, yung kanyang basic tools nandito na rin. Manual. Ito po yung previous nilang helmet, and Star Honda na customized. Ang ganda ng kulay, diba? Din sa likod may nakalagay na kaibigan Star Honda. Okay, salamat po tayo ha.
Ito naman po yung kanyang stock na battery. YDZ6. Alam nyo, Yuasa ang pinakamagandang brand para sa akin. And then ganun pa rin po sa kanyang fuel tank capacity, walang nabago, 5.5 liters. At pagdating naman po sa fuel consumption, kilala natin si Honda na sincere sa kanyang declaration ng fuel consumption. Ayon po sa WMPC method, nasa mahigit 50 km per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then nasa 100 to 110 km per hour ang kanya naman pong top speed. Maximum power of 11 horsepower at 8,500 RPM and 10.8 Nm of torque at 5,000 RPM. Okay, sa curb weight wala naman po nabago, 112 kilos po. And then sa ground clearance nasa 131 mm at 769 mm na seat height. Kita nyo, ang laki ng binaba niya nung side stand natin. Then napansin ko talaga palang ang lapad ng muka itong Cyclic. Para na rin siyang Maxi Scott, di ba? Okay, sakyan na natin. Okay, dito po sa bagong model na 2025 ng Honda Click, napansin ko parang bumaba siya. Kasi kita nyo, nailapat ko yung ating dalawang paa. Kahit medyo malapad yung upuan niya, okay lang. Kaya kahit tayo beginner po, lalo't ng height natin ay 5'8 below, saktong-sakto po sa atin to mga riders. Nga pala, fully digital na po yung kanyang instrument panel. Meron siyang dalawang soft button dito, yung pag-adjust ng ating indicators. Ayan yung kanyang select sa cassette. Although maliit lang po at rectangular yung kanyang screen, maganda naman po itong maliit lang at hindi aagaw sa focus natin sa pagmamaneho, di ba? Kadalasan po kasi pag meron tayong parang tablet na screen dito sa harap, para tayo nanonood ng TV, silyap tayo ng silyap, di ba? Lalo't colorful pa. Wala naman po na bago sa kanyang mga switches and button. Wala nga lang po siyang passing light dito. High beam, low beam sign lang sa taas. Sa gitna po yung horn at sa baba turning signals. And then napansin ko may park brake lock po yung kanyang preno dito sa rear. Pag tayo po dadaan sa uphill downhill na magpa-park tayo, gamitin po natin yan. Pero syempre dapat center stand. Then pag i-unlock, isang press lang po sa lever. Then dito po sa kabila, yung kanya pong disc brake sa front, check nga natin. Ayan, malakas din ang kapit. Nakita nyo, tumutunog siya. Oh. Maganda rito, naka-combi brake pa siya, di ba? Magtutulong po yung dalawang preno na yan para sa safeness natin. Okay, ganda ng pwesto ng kanyang emblem dito sa gitna. Ano pa rin po, mayroon siyang cover dito sa kanyang pocket. Then nasa loob po yung kanyang USB ready na charging port. Ayan, 2.1 ampere. Check natin ha. Ayan, solo lang siya mga riders ha. Then malalim yung kanyang pocket. Kasyang-kasya siguro kahit 3 cellphone. Malaking bagay itong takip mga riders, di ba? Lalo na mapapalubak tayo, mapapahumps, hindi mahuhulog yung ating cellphone, hindi tatalsik. And then kapag umuulan, protected siya. Dito man po sa kabila, mababaw lang yung kanyang pocket sa right side. Lalagyan lang siguro mga ilang barya-barya. And then meron po siyang utility hook sa gitna. Then sa kanya pong footboard, sa gulay board, nandun pa rin po sa right side yung pwesto ng battery. Okay, hindi na rin kailangan ng matting kasi marami siyang magaspang na parts dito sa gulay board. Sakto po yung ating size 9 na paa. Maganda naman, ayan, hindi aabot sa ating tuhod yung kanyang pocket. May allowance pa. Then, sa turning radius po niya, may maliit na bar end pero hindi aabot. May allowance pa po ng mga half inch sa ating hita. Okay. Kaya dito medyo dikit lang pero siguro napalampas lang tayo. Basta ugaliin natin mga riders, level lang tayo dito. Total malapad naman yung kanyang harap. I-level na natin, huwag tayong bumuka para maiwasan ng disgrasya. And then sa kanya pong rear suspension, hindi siya ganun kalambot na in-expect ko pero responsive siya, okay na rin. Pero sana magkaroon talaga ng dual shock dito sa click, diba? Para hindi na tayo magpapakonvert. Hear the beating of our hearts. They are calling you to rise from the limits of your world. Oh, with our dreams, we'll carry on. Chase the possibilities. They are endless if you seek. Nothing else can stop us now. Together we ride with one dream.
naman pong nabago sa engine specs ng Click na model 2025. Ganun pa rin po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, program fuel injected sa fuel supply system, 125cc displacement, and then enhanced smart power po ang kanyang engine. Sa mga naghahanap po ng latest na Honda Click 125, pasyalan nyo lang po dito sa Honda Areza Pagsanhan. Available na po siya. Meron din po itong standard version. At kung gusto nyo mag-apply through online, mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook account na Honda Areza Pagsanhan. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Start your engines with the power